Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidil mursalin wa ala alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih wa amalihi fid darain. Kumbaga na itong bab na doon tayo ay kung ano-ano ba yung mga pwedeng matawag na am at saka yung hindi pwedeng matawag na am. So ang binanggit niya na lahat ng salita, lahat ng salita na pwede yun matawag na umum. As well as kung nangangahulugan ng umum. Kasi meron siyang pinigay sa atin ng mga alfaz, yung mga salita na nagkakahulugan ng umum. Yung mga salita na nagkakahulugan ng umum. No. Nakabaliktaran na mayroon ding mga bagay-bagay na hindi pwedeng tawagin umum. Katulad ng alin, katulad ng af'al ng Nabi. No, yung mga salita, mga gawain ng Nabi na ginagawa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, na yung pagbibigay ng fatwa ng Rasulullah. Na minsan ang riwayat ng mga sahaba, qada Rasulullah, no, afta Rasulullah, mga lagi dito. No, yung mga yung mga salitang qada na ganyan, no, makikita natin sa mga hadis. Na yung mga ganun ay hindi pwede agad-agad na bibigyan ng kahulugang umum, maliban lang kung may dalil. Ano ito? Pero yung dito sa salita, na kahit walang dalil, kapag dumating yung salita na mga salita na yun na nabanggit, katulad ng mga jamo, o kaya mga isim jamo, yung may alif lam, pinasukan ng alif lam jinsi, o kaya yung mga asma'ul mubhama, automatic tinutuwa. No, masasabi na natin na umum ang mga iyo kahit walang dalil. Kahit walang dalil sa pagka-umum na masasabi natin na umum. Katulad din ng pelamat. Khilaf sa mga Asy'ariyah, sa mga Asy'ariyah sabi nila, na yung mga salita na ganyan na walang, kumbaga na walang fix na salita. Ada bon fix sa kanila. So sa kanila, hanggat sa walang dalil na nagsasabi na hindi nila ipapatwa o kaya hindi nila didesisyonan na yung isang salita ay amar na wajib o kaya yung isang salita ay umum na hindi nila yung gagamitin. Ito sundo pa sa umpisa yun. No, kasi sila yung tinatawag ng mga waqifiyah, yung mga sila yung mga tinatawag ng mga waiting. Yawan ito. Sila yung mga tinatawag ng waiting. Sa atin na hindi, meron tayong mga naka-eksklusibo na salita. Katulad sa atin na katulad sa lupa na ito tawaging electric fan, ito tawaging lamesa, ganyan. Bawat isang bagay na linagyan na ng katawagan. Laging mabuti yan ng umum, yung salitang umum, na meron ng exclusive na ginagamit pa. Kumbaga sa atin na may kagamitan. Kasi sa Asy'ariyah natin, hindi mo masasabi na yung salita na yung na umum hanggang sa may dalil. Sa atin na hindi. Kaya masabi niya dito doon sa una, bab, bayan yung mayasik, tawal umum pihi wa malayasik. Diba, nabalikan ninyo yun, no? Wa jumlatuhu at ang abuan nung salita, jumlatuhu ay jumlatul qawl. Jumlatul qawl, nandito na rin sabi niya, wa jumlatul qawl fi ma yasihu da'wal umum bihi wa ma la yasihu. Yun na yun, na yasihu da'wahu bin nutqin sahih. Nasah, correct, tama. Da'wahu na iparatang sa kanya. Iparatang siya na umum. Wagi naman na da'wa na lagi doon pagre-reklamo, pagrarason, pagpaparatang pa nga. Sah o kaya tama na iparatang yung umum binut in zohirin, sa mga salitang zohir. Ano yan natin ito zohir kasi ayaw niya yung salitang takdir. Kasi yung salita daw na mayroong takdir na hindi rin daw yung nagsasaad na hindi daw nagsasaad na umum. Halimbawa ng salitang walang takdir, sabihin mo, ibili mo ako ng sili.
Bibili mo ako ng sili. Ito na takdir yan. So, kapag sinabi sa'yo, bibili mo ng sili na umumunod. Kasi yung salitang sili na yun, o pamana, kumbaga sa atin na mu'arraf, merong maripaw-paw. Basta sili. Bili mo ako ng sili. So, yung salita na yun, na pwede na natin yun matatawag na umum yung salita na yun. So, pagdating mo na kahit anong sili ang pinili mo, importante sili. Yaman ito. So yung salita na walang takdir, natin ito na itakdir ka rin. Ito na itakdir ka rin. Wala takdir ito. Nariyo, wala takdir ito. Ayun ay magiging umum. No. Ang ano lang doon kasi, ay yung sili-sili ko, malagit na Obama, na mayroong mga kahulugan yung sili. Kasi sa atin dito sa Pilipinas, na dalawang sili ang tinutukoy niya. Sili na maanghang at saka yung sili na mahaba. Hindi na sili yun. Ngayon yung salita na yun, na matatawag ngayon na umum at matatawag din yung na mujmal. Kasi yung mujmal na yan, radyo ilalbayan yan. Kasi anong sili yung pinapabili? Pero pag sili, na tinutukoy mo na maanghang, kasi dito sa atin ang katawagan ng sili, dalawa. Yung sili na ginagamit pang tinola at yung sili na pinagpapaanghang sa pagkain. Nagitong pa yung nagiging mujmal na naman. Yung mujmal na yahtaju ilang bayan. Ano ba ito yahtaju ilang takdir? Minuto. Na kung yung salita na yun ay nagsasaad ng mujmal, ayun ang tinatawag sa atin na waiting. Hindi tayo makapag-decide ng kahulugan ng salita yan. Hindi ibig sabihin na pag sinabi mong sili na lahat na lang sili. Kasi yun yung bagay ng mujmal. Ibig sabihin, yung salita ng mujmal na kailangan ng bili mo ako ng sili. Yung gano'n na salita na kailangan ng bayan. Para makabili ako kung anong sili ang bibilihin ko. Sili ba na maanghang o yung sili na mahaba pang tinola? Beautiful na sa mata. No. So yun sabi niya, pinut kin zahirin. No, sa mga salitang zahir yan, walang takdir. Yastagrikul jinsa na mauubos niya. Niya na nutkin al-jinsa ang lahat ng uri ng bagay na binanggit bilafdihi na gamit yung salita. Ang salita mismo. Kal-alfadil lati dakarnaha fi awal, fil babil awal. Tulad ng mga salita na binanggit natin doon sa unang bab. Sa unang bab. So dito, pinunta niya. Dito na yung mukabil na ito, yung mga gawain o yung mga bagay-bagay na hindi patatawag na tinatawag na umum. Ikabutuan sa umum. Wamal af'al. Patungkol naman sa mga PL. Tingnan nyo man dito yung mga gawain. Yan itong af'al dito, natatandaan natin na manggagaling sa Rasulullah. Kasi yun lang yung nakakita natin na PL, gawain. Ito ang af'al dito, yung af'alul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yung mga gawain ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nagkamali dito eh. Tingnan nyo, sabi niya doon yung number 5 na dito na nakalagay dito sa number 1 ulit. Diba number 1 sa taas tapos number 1 sa baba. Natigin at jam o fi'lin wal muradu bihi hada na fi'luhu sallallahu alaihi wasallam. Ang tinutukoy dito na af'al. Kaya ito mo na dyan. Na ito yung mga gawain ng Rasulullah. Ginawa, nakita ko ang Rasulullah ganito. No, na ito ay kabilang sa kasalit. Ito ay kabilang sa mga nas o kaya dalil na hindi pala yasifu fiha da'wal. No, na hindi pwede o kaya hindi sa kanya ng mga af'al. Ayan ni af'alun Nabi sallallahu alaihi wasallam da'wal umum na mapaparatangan ng umum. Hindi mo masasabing umum yan. Bakit? No, ang sagot niya li'annaha taqa'u ala sifatin wahida. Dahil siya na mga gawain na magaganap siya sa isang sifat. No. Sa isang sifat, magaganap siya sa isang sifat. Hindi pwedeng tapos nagbigay na siya ng mga halimbawa. Yaman nito. Basahin nyo na yung mga halimbawa. Faslun. Doon na tayo sa faslun. Binalikan lang natin yun para mag-gets natin kung ano yung mga dapat na umum at yung hindi dapat na umum. So yung hindi dapat na paratangan ng umum, isa dito yung mga PL ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di ka ba? Tapos nagbigay na siya ng mga ilang mga halimbawa. Pangalawa, sabi niya, faslun wa kadhalikal qataya fil a'yan. Balikan nyo na yung dati. At ganoon din sabi niya, yung mga al-qadaya, yan yung mga hukum, o kaya mga fatwa,
mga kadoyan, mga hukom, mga fatwa sa madaling salita, na ito yung mga salita na ito yung mga salita kumbaga na ito yung mga salita ng sahaba na sinabi ng Nabi, qada Rasulullah, afta Rasulullah. Ito yung mga kadoyan. No. Al-qadaya, mga hukom na mga hatol. Fil a'yani ay fil masail al-muayyana. Tingnan mo nga dito, tinakdiran niya fil masail al-muayyana. Sa mga issue na eksklusibo. Sa mga issue na eksklusibo. Pamanasi kung mga masala, mga issue pamanan naka-eksklusibo. Ganoon din na hindi matatawag ay pala la yajuzu da'wal umum fiha, na hindi maaari dakwa na paratangan ng umum fiha fil qadaya fil ayat. Yung mga qadaya, yung mga salita. So dito na sabi ng isang ulama na ang palatandaan nito, sabi niya na yung mga salita ng mga sahaba ng qada Rasulullah, afta Rasulullah. Nakate. Sana halimbawa, wadhalika mithlu an yurwa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Wadhalika, at iyon sabi niya yung qadaya fil ayat na mislu halimbawa an yurwa, na mairiwaya anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, na ang Nabi sallallahu alaihi wasallam na qada bisyuhad. Kaya qada. Pamana riwayat, merong dumating na hadis na ang Rasulullah ay qada. Dinesisyonan niya, hinatulan niya bisyuhad ng syufa. Alam niyo natin itong syufa, no? Istilah ito sa fikhi. Ito yung syufa. Na ito yung sinabi natin na dating magkasosyo, yung dalawa. Pagkatapos yung isa na mag-quit na siya doon sa bahagi niya, na ibibigay niya sa iba. Ibibigay niya sa iba. Ina na syufa. Katulad halimbawa ni Mang Kanor at saka siya. Magkasosyo sila doon sa isang daanan. Ngayon, na magkasosyo sila doon sa isang daanan, na may bahay si Mang Kanor doon, may bahay din siya. Ngayon si Mang Kanor gusto niyang ibenta yung bahay niya. So pag ibinenta ni Mang Kanor yung bahay niya, wala namang problema doon sa bahay ibenta niya. Kaya lang, yung karapatan ni Mang Kanor doon sa daanan, na mapupunta doon sa pagbebenta niya ng bahay. No. Na pwedeng mangyari na siya na hindi siya compatible, hindi siya komportable doon sa bago niyang kapitbahay. So, ibinigay ng agama yung tinatawag na syufa. Binigay ng agama yung tinatawag na syufa. Hakpo tamallukin fahriyin lisyarik al-qadim. Si sa Bajuri na nandoon yan. Hakpo tamallukin fahriyin lisyarik al-qadim. Kumbaga na karapatan ng pag-angkin sa isang bagay na ibibigay doon sa dating kasosyo. So dapat na kung ikaw na kapitbahay pa man, marunong ka na bago may babamigay sa iba yung bahay mo, may ibenta sa iba yung bahay mo, nasabihan mo muna halimbawa yung kapitbahay mo. Hindi dapat na adab yan. Pero as well as sa ikaw ang may-ari, na kahit anong gawin mo doon sa wala kay karapatan. Pero kung malaman ni Yasin na binenta ni Mang Kanor yung bahay niya, na kailangan na si Yasin na action agad. Action agad natin. Bibilihin niya yung siya bibili doon sa bahay. Na kung magkakaroon ng hukuman, dahil ito ba, magkakatalo sila, ayaw ni Mang Kanor ibenta kay Yasin, galit siya kay Yasin. Kahit ayaw ni Mang Kanor. Kasi sa Islam niya, binigyan niya ng otasyon. Bakit? Kasi mas magiging hindi komportable si Yasin doon sa bagong kapitbahay, hindi niya kuhan, kumbaga na mag-a-adjust ka na naman ng panibago. At isa ka na, kung makawitan yan si Mang Kanor mo nga sa mga ulo akambing mo pa, mga papaitan. Na nag-give man at paano niya malalaman mo pa yung type na yung papaitan at saka yun. So, kailangan mo na namang mag-adjust. Mahirap yun. Isa sa nagpapahirap sa buhay ng tao na yung adjust ka ng adjust, hindi ka po adjust. Bakit? Katulad yung sabi nila na lipat ng bahay ang tirahan. Hindi na nga natawa lagi doon na yung sabi ng mga matatanda na ang tawag dito sa santaan ng Dimalas. Sinasabayan ng malas yung ganyan na tao. Lipat. Ang dami-dami ng pag-adjust.
mag-adjust ka sa pag-business, napakarami. Kaya pag nasanay ka sa isang lugar, aliw, manatili ka na doon sa lugar. Ha? Ang kailangan lang na aalis ka doon sa isang lugar ay kapag alam mo na doon sa lugar na pilubayan mo na Sodoma. Kaya umalis ka na doon na talagang as well as na yun pilubayan mo at pagagamang, huwag kang aalis doon. Kasi once na umalis ka doon na magkalit-silit siya, buhay. Yan na. So ganito, pag nabasa natin yung mga salitang koto, ganito, hindi yan pwedeng sabihin na umum. Anong ibig sabihin na hindi pwedeng sabihin na umum? Hindi pwedeng gamitin. Halimbawa, na ang desisyon ng Nabi doon sa kada na yun, sa oras na yun, na yung mga sahaba pa, halimbawa ang Abu Bakar pa. Koto Bishop Ali, Abu Bakar, halimbawa sa panahon na yun. No, na nakagit jar. Ang jar naman halimbawa ng Abu Bakar as-Siddiq, halimbawa radiyallahu anhu. Na yung fatwa na yun, na hindi pwedeng masabi na pati yung mga umat na ito nagagamit na doon sa dalil. No. Hindi pwede nagagamit agad yung umat na ito ng dalil na yun hanggang sa hindi magkaroon ng panibagong dalil. Yan ko nito. At yung pamapangad na dalil nagsasad na hindi lang yung ang Abu Bakar, halimbawa, itong halimbawa na ito, itong hadis na ito, na ang Abu Bakar lang halimbawa ang kinausap ng Nabi. Aliw. Kasi sa atin, sa tawag dito, sa kaida ng fikhi, no, sa kaida ng fikhi o kaya kaida ng hadis, no, nasa atin, al-ibra bi umumil lafzi. Ang tadyahan, ang kwentahan ay yung umum na salita. Umum ng pagkakasala. Totoong umum. Salita yun, al-ibra bi umumil lafzi. Kasi dumating sa atin ang Quran, may kalalakay na Quran na bi umumil lafzi. Napag-usan mo naman po, nabsir naman mo, nadadama sa tatlo. Unang-una, tafsir bil riwayah. Ito yung tinatawag na tafsir bil ma'thur. Siya sa ulumul Quran. Kaya nga diyan riwayah sa mukaddimah ng Jalalain. Pangalawa, yung tinatawag na tafsir bil diraya o kaya tafsir ra'i. Na yung tafsir na galing sa utak na kinuha doon sa mga nas-nas na katesip ko na diya sa usul. Nagkakaroon ng umum ito, khusus ito, mujmal ito, mutlak ito, mukayyad ito, nagipiro ng kusat. Doon kasama doon yung luga, kasi ang luga niya ganito, ang tasrif niya ganito, ayun yung mga tafsir birra. Pangatlo, yung tinatawag na tafsir, isyari. Yung feeling o ba feeling ng isang tao, binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala na parang alam niya, dumating yung ayat na kung titingnan mo yung ginagawa ng isang tao at saka yung kahulugan ng ayat at saka niya kawat-kawatan mo. Pero meron kong napapaloob doon na malalim na kwa. Halimbawa yung pagsabi ng Allah sa Nabi, al-yawma akmaltu lakum dinakum, lahat ng mga sahaba na singa-singa. Kasi kung titingnan mo na yun yung nakaayon doon sa salita, dapat kang matuwa. Kami pa sa sugal lubog. Diba no? Hindi na miya ka-graduate ka na. Tunay-sunod kami. Pag nakagraduate ka, iiyak ko, tatawa ka. Siyempre ka nila, saan na mabubaya-baya ka, happy ka, di ba no? Enjoy. Pag nakagraduate ka, ay mga tuwa na siya bulo. Iba na tamawat na sa pera. Mga riyo. Ganon yun. Katulad ng Abu Bakar, kami ako mauna ko tayo. Sabi ng Abu Bakar, sabi ng mga tao, lahat ng mga tao nagsasaya, naska na bakal yun yung tinatawag ng tafsir isya. Ayun na piling-piling mga tao ang nakakaramdam. Tulad si Ustad Abdullah, yung hadis doon sa 40 hadis, na yun sabi niya, paakbir niya ni Sa'ah. Yan na, balitaan mo ko tungkol sa kiyamat. Sabi ng Jibril, sabi ng Nabi ng Malbas Kulaan ha, piala mo minasahid. Paakbir niyan amaratihan na lang, sabihan mo kung sa mga palatandaan. Antalidal amaturbata. Yung ipapanganak ng aliping babae, yung magiging pangulo niya, yung magiging pinuno. Sa mga muhaddisin, mga ulama, ang tinapsir nila doon na dadami, sabi nila, yung mga aliping babae. Alipin ng lalaki, tayo mga mandirigma tayo magkakaroon tayo ng mga alipin na babae. Naanakan natin yung mga babae na, naanakan natin
muluit buturo na umulwalan. Aanakan natin yung mga aliping babae. Nandadami siya. Yun ang tafsir ng mga ulama. Doon sa siyad ng Arba'in na nandun, linagay ni Imam Nawawi na gano'n ang paliwanag. May omas yusta daw doon. Sabi niya, ang para sa kanya na ko. I give you al-ibra, di umumillah. Ayun yung mga piling-piling mga tao, sabi niya, mga nganak, sabi niya, sabi niya na mga nganak, sabi niya, yung nanay na ipaglalaban niya yung anak niya. Matunab yun. Tingnan mo man kayo, nanganak na yung anak mo, no? Maliit pa lang, pinaglalaban mo na. Alipin ng nanay, yung nanay na alipin ng anak na. Tapos paglaki ng anak, nagkaasawa na yung anak. Naroto plipot, doon lilitaw yung talidal amaturang bata. Nanganak na yung nanay, ay yung anak niya, na meron na namang anak, nayap manabritan na yung lola o pa man na naging babysitter. Ayun yung naging parang alipin yung lola. Naman ito. Agitip ko doon sa tafsir isyari. Sisanan sa ulumul Quran. Na yung diraya, hindi, das. Pinakamalaaw sa tafsir. Yung tafsir diraya. Ay tafsir bil ma'sur na bilang-bilang na. Ibig sabihin ng tafsir bil ma'sur, natatafsirin mo yung Quran, nagamit din ng Quran, natafsirin mo yung Quran, nagamit ng hadis, natafsirin mo yung Quran, nagamit ng ijma, nagigima na tafsir bil ma'sur. Tafsir mo ito sa ma'sur, natafsir mo ng asat. Na yan ang pinaka-number 1 na tafsir. Nasusunod na yung tafsir bil diraya. Hindi, itong pinag-aaralan dito mga ilmi. Pangatlo na yung isyari na yun, mabhum mo ba? Yung mabhum, kumbaga na, yung naiintindihan doon sa salita na yun, ang Abu Bakar, kaya siya umiyak ng dahil sa, kumbaga na nagsasaad, kaya siya putihan na ang Nabi sallallahu alaihi wasallam ay putay mawala na ang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yun ang pag-intindi ng Abu Bakar. Kaya sobrang iyak niya sa mga panahon na yun na dumating yung ayat na al-yawma akmaltu lakum dinakum. Beauty mesweme. Ariyo. So yun, magtaikwan. Dahil doon, tatandaan niyo yung kaidah na binigay ng mga ulama sa tafsir, sa hadis. Al-ibra bi'umumil lafzi. Hindi bi'umumil tawag dito, fi'li. Ariyo, ang ibra na bi'umumi al-lafzi, la bi'khususis sabab. Hindi na nipakasan. Kasi nangyari ang Quran, ang hadis sa panahon ng Nabi. So kung titingnan natin kung ibabalik natin sa mga panahon nila natin, tunay pagamal taniman, tunay batua taniman, wala tayong may pang-iipta. Yawan ito. So kasama ito doon sa hindi natin pwedeng tawagin. Sabi niya, Qada bisyuf'ati lilja, ipinatwa ng Nabi ang syuf'a. Alam na natin yung istila ng syuf'a, pikiyanan. Liljari, para sa kapitbahay. Wa qada bil iftari bil kafarati at dinesisyonan ng Nabi bil iftari sa pagbuka. Ay ang iftar bil jima'. Iftar, yani ang iftar bil jima', iftar sa jima' bil kafarati na mayroong kafarat. Nagito na hindi ito. Wa ma ashbaha dalika, at anuman ang ashbaha ang tumulad siya naman dalika sa mga nabanggit. Kung gano'n pala, yajuzu da'wal umumi fiha, na hindi maaari na idakwa ang umum fiha sa kanya. Hindi pwede, hindi maaari. Wal yajibut tawakkufu fihi, bagamat wajib magtawakkuf. Ateso, pamana wait. Yani hindi ka pwede mag-amal mo.
Fala yajuzu da'wal umum fiha bal yajibu tawaqquf fiha. Bakit wajib magtawaqquf? Gusto niyang ipaliwanag kung bakit magtawaqquf. Kasi yung mga ganito, nag-iipon sa Mimboloyang Mujmal. Mimboloyang Mujmal. Parang yung kanina na sinabi sa'yo na, bili mo ako ng sili. Bili mo ako ng sili. Na yung pagsabi na, bili ng sili na yahtaju ilal bayan. Kailangan linawin kung anong sili ba? Sili yung pang tinola o sili yung pang sawsawan? Boto mo. Nasabi niya, na wajib ang tawakkuf. Naigin ang mujmal na tingkagipan to. Pag mujmal na hindi mo may papato. Bakit? Kasi nga ijmal. Ang usul ng ijmal na kailangan ng mubayyin. So hanggang sa walang mubayyin, hindi magbuaman. Hindi malinaw. Halimbawa, inutusan kita bumili ng sili. Bili mo ako ng sili. Ariyo, bibili ka hindi ka makakabili. Bakit? Kasi hindi mo alam kung ano ang sili ang kukunin. Yahtaju ilal bayan. Ang mujmal na kailangan niya ng mubayyin. Kailangan niya ng bayan. Kailangan linawin kung sili pang tinola ba o kaya sili na pang sawsawan. Ito ka ba? Kaya nga wajib. Ito yung dahilan kung bakit. Kung bakit kailangan magtawaqquf fihi. Wajib na magtawaqquf fihi ay fi muslim an yurwa. O kaya fi dalik. Kabalik sa dalik. Bakit? Li'annahu dahil katotohanan siya ng Nabi sallallahu alaihi wasallam yajuzu maaari. Pwede an yakuna na ang lagay niya na Rasulullah na qada dinesisyonan niya na Rasulullah bisyuf'a ng gawain syuf'a li jarin para sa jar, para sa isang kapitbahay na lisipatin yahtassu biha sa sipat, sa katangian na yahtassu biha na eksklusibo siya na jar biha bisipat. Maganda lang sa eksklusibo doon sa kapag ganito o pa man na merong mga ihtimal pa man halimbawa yung isang salita nagsasaad ng ihtimal sa qaida idha tara al-ihtimal saqata al-istidlal. Pag dumating yung ihtimal kasi ka mujmal yung salita na saqata al-istidlal. Anong sakata al-istidlal? Malalaglag yung paggamit mo ng dalil. Halimbawa, ibili mo ako ng sili. Pag sinabi kong ibili, pil amar rin. Na ang pil amar ay man, ano yan? Wajib. Ang pil amar, ang ibig sabihin niya? Wajib. Hindi ka ito kagiraw na wajib. Kagina po nagkakaroon ng ihtimal. Ito na ihtimal sa tabi. Sa marano. Kumbaga sa atin na nagkakahulugan ng ilang kahulugan. Ginawa na ayun ang isa sa kahulugan ng mga mujmal. Ginawa na nagkakaroon ng so kailangan na hindi ko bibili ng sili. Ibig sabihin na hindi ako mabibili kahit anong sabihin niya. Hindi niya sinabi. Hindi niya sinabi. Na bakit kailangan ka pang maghintay? Hindi mo tanongin. Ayun yung kung pwede mo tanongin. At hindi man kapag isinga mo. Baka diri. So ang hatol ng Islam dahil sa hindi mo alam, mas mainam huwag mong gawin. Mas mainam huwag mong gawin. Nasaan nila kinuha yung dalil na wajib magtawakkuf? Kasi gagawa ka ng malay sa lakabihi'il. Yung wala kang alam-alam, latak tumalay sa lakabihi'il. Huwag mong paninindigan. Yung bagay na wala kang kamuang-muang. Dito na bang mga katabi? Meron inipitadrog yung tamano, magug yung taglat, magkatabi yung manong kabundag yun, susubalit, nasiyuman ka subalit, pinagmarunong ka na gitu. Agiti, wajib sa tawakkuf. Hanggang sa, ibarat na alam na natin na magkakatay tayo ng alam na. Okay na, inipitadrog yung tamano ko pa. Mga naipitadrog na manok na pang sabong kasi rabu pa mo. Na nandun na sa tabi niya, nakatali doon na nandun yung kutsilyo. Yung naglapag doon ng manok na bumili muna ng labas. Sumibasin ako doon, ako minuwa sa labas. Nila yung oras na kailangan na makuha na yaka para makumasya ito libo ka pulutuan yun. Makumasya yung pagdidibo ka pulutuan yun. Problema yung kaya tayo sinabi niya, patay ka siya. Hindi ka garang doon. Yun ang wajib ang tawakkuf.
Yaman dito. So dahil dito, kung noong nag-decide ang Nabi na pwedeng yun ay khususiyat. Khususiyat ng tao na yun. Khususiyat ng tao na yun. Tingnan mo man ito. وَقَدَى بِكَفَّارَةٍ at dinesisyonan ng Rasulullah ang kiparat bi-iftarin ng pag-iftar min jima mula sa jima aw ghairihi o di kaya na iba sa jima mimma yahtasu sa bagay na eksklusibo siya. Eksklusibo siya, sabi niya na kumbaga na fa'il, eksklusibo siya na fa'il bihibima manamurad doon sa manasipat gawain ng mga kaya katangian. So, yaktasu bihi al-mahkumu lahu wa alayhi. Yun yung pa'ilang, nabaso pa'il ro'o. Mimma yaktasu, mula sa bagay na eksklusibo bihi sa kanya na bagay, yung bagay, yung mana yun na murad doon sipat. Al-mahkumu lahu, yung hinatulan sa kanya, aw wa alayhi, wa alayhi at yung alayhi. Lahu, yung hinatulan, tulong sa kanya, wa alayhi yung hinatulan, laban sa kanya. Lahu, lam lil manfa'a, alayhi, ala lil mudirra. Kung gano'n pala, yajuz an yuhtama bihi ala ghairi. Dahil doon ang resulta na hindi pwede nahatulan bihi, ihatol bihi sa kanya. Ihatol doon kay mahkum lahu at saka alayhi ala ghairihi. Hindi pwedeng hatulan ala ghairihi doon sa iba sa kanya. Ikaw pa kayo. Hindi pwedeng ihatol. Illa an yakuna fil khabari, maliban kung meron doon sa hadis lafdun salita yadullu ala al-wadi. Merong dalil na nagsasaad ng natin pwede. Yawan ito. Tapos yung iba dito na medyo mahirap na ito ipaliwanag. Kaya babasahin na lang natin ng gano'n. I-guess nyo muna yung fatwa ni Musannet. Kasi lahat ng mga sasabihin dito, aminan nas, mga kwan dito, na lahat yan kapit. Maragod na yung paliwanag, sumakit ang ulo ko dito. Kahit nga po hindi ko masyado naintindihan. Ito na nga, pinayaw na ako nakatero. Pinayaw. Sino, bitchak lang. Surprise. Wa minan nasi man qala, mag-rojo tomir na lang kayo, At ilan sa mga tao man qala yung nagsabi siya naman, ingkana padrawa, kung ang lagay, yung kana si inang, kana zaida. Kana zaida, itong kana dito na zaida. Ingkana padrawa, kung katotohanan nagriwayat, nagriwayat siya na isang sahabi, annahu katotohanan siya Nabi sallallahu alaihi wasallam qada bi kafaratil iftar, na nagqada ang Nabi, kung na yung sahaba na nagsabi ng qada bi kafaratil iftar, bi kafaratin ng kiparat ng dahil sa iftar, wa bisyuf'ati at syuf'alil jar na lam yudda'a fihi al-umu, na hindi maipaparatang fihi sa kanya fihi sa kanya, saan? Doon sa al-mahkum lahu wa alayhi al-umu, hindi maipaparatang. Bakit? Wa in kana qadrawa, at kahit pa qadrawa, katotohanan nagriwayat siya na sahaba annahu sallallahu alaihi wasallam qada, dinesisyonan niya di an al-kafarata fil iftar, na yung kiparat ay iftar, ginabdiakan tuklide mga katulad, wa bi anna syuf'ata lil jan, at yung syuf'a ay para sa jan, na tuulliqa bi umumihi, na itataklok, sabi niya, yung pagka-umum.
Doon, ano to? Saan? Kung ingkana, yung kain na siya na ang jawab niya yung tuulik ko. Ito yung jawab niya. Tuulik ko. Ito yung jawab niya. Yun ang jawab ng in doon sa taas. Waminan nasi mga wala in na tuulik ko bi umumi. Tuulik ko bi umumi. Doon itatalok sa umumi. Tingnan mo man kasi yung salita. Kung ang pagkakasabi-sabi niya ganito, oto, yan yung kumbaga sa atin na nagpatwa ang Nabi. Pakinggan niyo ang katuro yan. Ipinatwa ng Nabi sallallahu alaihi wasallam ng pagkiparat bil iftar. Ng pagpagsa, pamamagitan ng pag-iftar. Doon sa una, nasa nakawakibal sa una. Doon sa una, dito sabi niya, kung ganitong salita, sabi niya, kung ganito, pamangalagin na yan, nakatero, balik na na yung tayong isa, dito sa baba. Na yan, sabi niya na, hindi mo matatawag yan ako. Hindi mo matatawag ako. Pero, ingka na patrawa, kung katotohanan, riwayat niya na sahaba na anahong nakatotohanan ng Nabi, ganito niya sinabi. Paano niya sinabi? Al-kafaratu fil iftar. Al-kafaratu fil iftar. Ano yun? Yung alif lang. Yung al-kafara na alif lang. Ariyo, na yung doon na kafaratin. Walang alif lang. Na yung walang alif lang alam na natin na basta walang alif lang na isip na kira. Isip na kira. Yan ni al-munakkaru. No, la yajuzu da'wal umum bihi. Yung ginawang nakira na hindi pwedeng matatawag mo na umum. Basta nakira ba? Bitiman na. Huwag na makaklid sa usulat tsaka sa lupa. Kasi sa lupa na kapag tinawag na nakira na umumama na dito sa usul na dito. Pero kung ganito sabi niya ang pagkasabi, al-kafaratu fil iftar at saka an-syuf'ata lil jannah. Okay. Tapos isa pang maintindihan dito na yung salitang anna. Yung salitang anna. Merong salitang anna. Kung ganito sabi niya, natuulit pa itatalong ito sa pagkaumang. Yan ito. Itatatlong ito sa pagkaumang. Bakit? Lian na dalika hikayatul qawl. Sabi niya dahil ganitong salita, lian na dalika ay al-qawl as-sadir min as-sahabi. No, na hikayatul qawlin yan ay paghikayat ng salita. Hikayatul qawl. Na meron tayong kaida na wal hikayat. Sulat ninyo. Meron tayong kaida na wal hikayatul qawl na tufidul umum. Yung hikayat, yung pagkwento ng salita na magsasaad na. Wal hikayatul qawl na tufidul umum. Yawan ito. Napakaannahu qal na para bang siya na Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sinabi niya na al-kafaratu fil iftar. Ang kifarat ay sa pag-iftar. Wa syuf'atu lil jar. Ang pag-syuf'a ay jar. Bida huwag yung qada bi kafaratin bil iftar. Yawan ito. Ay, may ako na. Tingnan nyo kasi itong binabase niya dito na yung pagkabalik-baliktad ng salita. Yung salita, unti lang yung pagkakaiba. Nakaito yung lahat ng mga mukabil. So anong mapapanindigan natin dito sa salita na ito sa atin na basta once na merong auto-apta, automatic ay hindi madatawan ng umum. Maliban sa kahit. Yan. Sabi ng mga mukabil niya, ganito. Kahit pa ang salita dyan ay kung ganito niya binigkas, may kakarga sa umum. Pero pag ganito ang pagkakabigkas, hindi may kakarga sa umum. Bigyan po niya siya. Wakala ba?